implemented that. It's removed in the budget, doon sa aming proposal, but we will proceed with internet voting just the same. Okay. Thank you for that response again, Chairman George. And I commend yung mga bagong paraan na pagboto. And speaking of that, on mall voting, and this is my last, and I would just like to manifest na I would say na it's that has been successful, would you say? We had a pilot run, and can we expect na mangyayari pa rin ito at mas mapapalawak pa yung mga spaces for conducting, voting? Yes, Madam Chair, maraming salamat po. Indeed, yung mall voting is a very promising project sapagkat sana po, 42 lang po yung nag-participate muna na malls. Madami pa sana, kaya lang po, Madam Chair, may process po eh. Hindi kami basta pwede magpalipat ng mga botante from their original precincts papunta sa mall. We have to consult them. Pag po more than 50% of the voting population very near the mall ay nagsabi ayaw nilang bumoto sa mall, hindi po kami pwede maglipat kasi nga po walang authority ang COMELEC just to transfer without the consent of the voters. We're hoping that maganda na po, yung po mga major malls kahit sa Mindanao ay nagpa-participate na sa mall voting natin. Very comfortable, very convenient at sinabi nga po sa survey namin ng lalo mga nakatatanda bakit ngayon lang inimplement ng COMELEC ang mall voting. At libre po ito, wala po tayong binayad sa mga mall owners and operators, pati po yung gamit, pinrovide po lahat nila. Kahit yung registration natin, Madam Chair, special registration anywhere, regular registration, lahat po yan, pati po filing ng COC sa malls na po natin ginagawa sa ngayon. So, very promising po yung mga malls at wala naman pong kapalit na hinihingi sa Philippine Commission on Elections. Salamat po, Madam Chair. Thank you. May I call on Representative Dada Ismola. Thank you, Mr. Chair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating Commission on Election. Magandang umaga, Chair Garcia. Dediretsuhin ko na po ang aking magiging tanong. Ayon po sa Section 10 ng SK Reform Act, an official of the Sangguniang Kabataan, either elective or appointee, must not be related within the second civil degree of consanguinity or affinity to any incumbent elected national official or to any incumbent elected regional, provincial, city, municipal, or barangay official in the locality where he or she seeks to be elected and must not have been convicted by any final judgment of any crime involving moral turpitude. Sa kabila po ng probisyong ito, may mga natanggap pa rin po kaming report na may mga kandidato sa pagka-SK na anak ng kasalukuyang kapitan, mayor o konsehal at sila ay nakatakbo at naihalal pa rin. Gusto ko po sanang tanungin, Mr. Chair, ano po ang mga mekanismo o proseso ng COMELEC upang masiguro na ma-verify ang isang kandidato sa pagka-SK ay hindi kamag-anak at sino mang incumbent elected official sa nasabing lokalidad alinsunod sa ating batas? Maraming salamat po, Your Honors, Madam Chair. Yan pong provision ng Section 10 ng SK Reform Act, napakaganda po niyan sapagkat it's one of the two new legislations when it comes to anti-political dynasty. Ang isa po ay ang sa Bangsamoro, pangalawa po ito sa SK Reform Act. Kaya lang po, ang issue po when it comes to relationship cannot be done motu proprio by the Commission. Ibig sabihin, hindi po kami pwede dahil hindi po namin kakilala yung lahat kung sino yung mga magkakamag-anak. That's why po, kakailanganin may mag-file ng petition sa COMELEC invoking Section 10. Pag wala po, hindi po kami makakapag motu proprio. Wala pong pinagkaiba yan, Madam Chair, sa issue ng citizenship, residency, registration as a voter, literacy and registration as a voter, and age. Kasi po doon kakailanganin na may mag-file ng petition. Halimbawa po yung nag-file, Madam Chair, ay medyo may pagkasingkit na maputi. Hindi namin pwedeng hindi tanggapin sapagkat siya ay maaaring Chinese. Pero may dalawang bagay po kami sa pagka-SK election at barangay na nagmoto proprio ang COMELEC.
Yung po, Madam Chair, yung issue ng age. Tinitingnan namin kung talagang siya ba ay hanggang 24 years of age. At number 2, registration as a voter. Talaga bang registered? Yan po, pagka hindi registered voter o kaya beyond 24, hindi na po namin tinatanggap ang COC. Hindi na po namin ginagawang ministerial ang duty ng COMELEC. Subalit, kung si A na tumakbo po ay kamag-anak pala ng mayor o mag-anak ng isang congressman, hindi po talaga namin alam yung bagay na yon, and therefore we cannot perform our duty yung ministerial. There should be somebody who should be filing. At madami po kami disqualify, Madam Chair, dahil doon sa issue na yan. Doon sa issue po ng 24 years of age, 4,000 po ang dinisqualify ng COMELEC before the election of 2022 dahil lang sa sobra sa 24 years of age. Yung po kita namin kasi titingnan lang namin yung registration, alam namin kung siya ay more than 24 years and 1 month. Dapat po kasi exactly 24 years on the day of the election. Pero when it comes to yan po yung relationship, Madam Chair, it will require, even during the passage of that particular provision of law, it will require somebody to file the necessary petition po. Sige, maraming salamat po dyan, Chair Garcia. Naitanong ko po ito kasi yung report po na dumating po sa aming isang local case, yung anak ng isang councilor tumakbo as SK. Nanalo po pero nag-status quo waranto yung kalaban niya. So ang tanong ko po dito is, paano naman po sa mga areas na identified na nga na magkamag-anak pero walang kapasidad na mag-file ng quo waranto? Yes po. Talaga pong kapag hindi nakapag-file ng petition to disqualify o kaya petition to even cancel candidacy in view of violation ng anti-political dynasty, ang solusyon na lang po after the election is to file a petition for quo waranto. Katulad po halimbawa in certain areas of Mindanao talaga, Madam Chair, madami talaga doon halos magkakamag-anak and therefore kinakailang i-trace pa namin, dapat may mag-file ng formal petition upang matrace namin kung sila ba ay related by second degree of consanguinity or affinity. Dahil yung po yung nakalagay sa Section 10. Sana po, Madam Chair, malagay na lang kung magkakaroon ng amendment sa batas that the COMELEC can motu proprio kung kami. Talaga lang pong napakahirap kasi iaasa po natin doon sa kung saan nagpapile na aalamin niya, ito ba ay related kay Kapitan, kay Mayor, ang nakalagay po doon sa SK Reform Act, hindi lang po local, kahit national position. So I think maganda pong mailagay talaga, Madam Chair, sa batas, magdagdag ng birth certificate. Hindi po kami pwedeng magdagdag ng birth certificate nang walang legislation. Ginawa na po namin yan noong 2015 kung natatandaan po ng lahat. Nag-require ang COMELEC ng drug certificate para patunayang hindi drug addict yung kandidato. Dinala po yan sa Supreme Court, Dangerous Drugs Board versus the Civil Service Commission. At pagkatapos meron pa rin pong Pimentel versus the Commission on Elections. Sabi po ng Supreme Court, unconstitutional. We cannot add qualification to what is not prescribed by law, and we cannot add additional documents to what is not provided for by Congress. Maganda po talaga sana kung may ganon. Sige, salamat. Ang susunod na tanong ko sana, Mr. Chair, is yung kung makakapagbigay ba ng konkretong rekomendasyon ng COMELEC. Pero dahil sa nabanggit mo yung birth certificate, ito po ay ino-note ko na. At mahalaga po talaga na masunod po ang ating batas sa SK Reform. Kaya salamat po doon sa tanong nyo. Ang aking pong sunod na tanong ay, bagamat malinaw sa ating konstitusyon na may karapatan ang bawat Pilipino na bumoto, marami pa rin ang hindi nakakaboto sa araw ng halalan dahil sa kanilang trabaho. Kabilang dito ang mga manggagawa sa healthcare at transportasyon at iba pang essential workers. Kailangan nilang mag-duty sa mismong araw ng eleksyon. Ang tanong ko po, maari po bang palawakin ng COMELEC ang saklaw ng local absentee voting upang maisama ang mas maraming sektor ng lipunan? Salamat po, Madam Chair. Mukhang kakailanganin po ng legislation, ng batas, sapagkat yung pong ating local absentee voting law ay nag-specify lamang ng ilang grupo kung saan sila po ay papayagang makaboto na mas maaga.
sabi nga po namin, nung nagkaroon na po nung 19 Congress, sinuportahan po namin, kahit po lawyers na nagsiservisyo sa araw ng eleksyon, kahit po yung mga social workers, kahit po yung health workers na nagtatrabaho sa araw ng eleksyon, yung mga frontliners po natin dapat talaga mas maagang pinaboboto na lang, Madam Chair. At napakadami po nila. At siyempre, iba pa po yung early voting para sa mga nakatatanda at mga may kapansanan. Para po, sana nga mapagsama-sama na lang sila para doon sila boboto na mas maaga sa mga exclusive na mga presinto na i-establish po natin. Yes, kaya po yun. Yes, pwede po nating ma-expand. Kaya lang po, the COMELEC cannot do it. There should be legislation tungkol doon po. Okay. Salamat po doon. Naitanong ko ito kasi naniniwala akong mahalagang may boses ang ating mga essential workers, frontliners sa health and transportation industry sa araw ng pagboto. Sila na mga taxpayers at daily wage earners natin ay apektado ng iba't ibang mga polisiya. Kaya kailangan masiguro natin na mabilang ang kanilang mga boses sa araw po ng pinakamahalagang araw ng ating demokrasya. So salamat po doon, Mr. Chair. Huling katanungan na lamang po bago ko po matapos ang aking oras. May plano po ba ang COMELEC na gawing online ang proseso ng reactivation ng voter registration para mas maging madali sa publiko? Maraming salamat po, Madam Chair. Meron na po tayong online reactivation. Available po yun. At yan po yung in-announce namin. Kaya po dumami pa lalo. Naging 2.8 kasi in-announce namin merong online naman na reactivation. Ang dapat po mapag-isipan natin at sana po makasama namin ng Kongreso, yung online registration. Kasi po, pwede naman pong kumuha ng biometrics. O kaya naman po, pwede magparehistro ka na ngayon, tapos i-schedule ka ng opisina ng local COMELEC, makakatanggap ka ng message, baka pwedeng pumunta ka sa panahong ito para doon ka magpa-biometrics. Kailangan pa rin po talaga namin, yun po yung AI rehistro natin eh. Kailangan pa rin po kasi talagang pumunta sa opisina ni local COMELEC ng mga bagong botante kasi wala po kaming biometrics nila. Okay. So, kung kakayanin po natin, magandang maging batas na yon na maging hindi lang po internet voting, kung hindi online registration na may batas na kung saan papayagan na kahit nga po makuha lang yung biometrics using yung sa cellphone ngayon, pwede na po makuha yung iris, yung picture, at pagkatapos yun na magagamit natin. Apo dahil po pag technology naman, basta po secure, pwede natin masigurado na hindi ito maaabuso. Yeah. Sumasang-ayon po ako doon, Mr. Chair, sa inyong mungkahi. Salamat po. Salamat po, Madam Mr. Chair. Thank you. May I call on Representative Salvador Pleto. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa ating Chairman Garcia, saka yung mga kanyang kasama, Commissioner Pasingal, Commissioner Pobre, our colleagues, other colleagues. Meron lang konting with the very active dynamic information sharing sa social media. Sa ngayon, may mga lumalabas kasi po, Chairman, ng information obviously galing sa COMELEC. Yung pala mga fake news. At ang mga ito ay nakakabahala sa integridad ng inyong opisina at sa panahon ng eleksyon. Patanong ko po sa Chairman, have you allotted an ample budget allocation para sa inyong information and education campaign sa COMELEC? Thank you. Maraming salamat po, Madam Chair. Yun po yung nawala. Yung po sa voters education. At dapat po yung paglaban sa misinformation, disinformation, and malinformation, dapat po hindi before the election lang yun ng isang taon or during the year of the election. It should be a continuing process. Alam niyo po, nagkaroon ng pagdinig ang 19 Congress tungkol po sa misinformation and we supported that. Ang problem po talaga natin, Madam Chair, unlimited po kasi ang social media. Sana po yun ang ating pong maunawaang lahat. Hindi po katulad sa TV, radio, at saka po newspapers, meron po tayong regulation. Sa social media po, wala. And tama naman po, it may face constitutional challenge kasi freedom of expression ang at stake. Kaya lang po, kinakailangan po kami makipag-ugnayan ng sapat na sobra sa malalaking platform para lamang po magtanggal sila ng mga misinformation. At disinformation talaga po nakaka-disappoint minsan, inaabot po minsan ng linggo, buwan, bago po matanggal na nasira na yung kandidato o nasira na yung proseso. So, maybe legislation